Napakamot si Cindy sa namumulang mga braso matapos siyang makagat ng lamok. Lintik na buhay ito. Bukod sa mga daga, ipis at gagamba, mga lamok naman ang kasama ko. Asik ng dalaga bago tumayo sa papag na higaan. Lumapit si Cindy sa nakabukas na bintana. Humalik sa kanyang balat ang malamig na ihip ng hangin at ang ilaw mula sa patay-sinding bumbilya ang nagsisilbing liwanag para mamasdan ang malaprinsesang kagandahan ng dalaga. Siya, si Cinderella Martin, kilala bilang Cindy. Isang dalaga na ang kwento ng buhay ay tila hinangos sa kwentong pambata, kagaya ng kanyang pangalan, ang kwento ni Cinderella. Hoy, Cindy! Gumising ka na! Magluto ka na ng umagahan dahil gutom na kami! Malakas na sigaw ng mula sa labas ng munting silid ng dalaga. Nilingon ni Cindy ang plywood na pinto na kulang na lamang masira dahil sa lakas ng kalampag ng kanyang tiya Donita. Hoy Cindy! Lintik na bata ka! Ano pang ginagawa mo dyan sa loob? Bumangon ka na dahil marami pang trabaho naghihintay sa'yo. Sigaw muli ng tiyahin niya. Andyan na, tiya! Inalis ni Cindy ang harang na upuan bago pinagbuksan ng pinto ang ginang. Kanina pa ako kumakatok dito. Ba't di mo ako pinagbubuksan? Kagigising mo lang ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na dapat maaga palang bumabangon ka na para paggising namin may nakahanda ng pagkain? Asik ni Donita habang sinasabunutan ng pamangkin. Kumuyom ang palad ni Cindy dahil sa sakit ng sabunot nito. Pasensya na ho, tiya. Maghahanda na ho ako ng pagkain niyo. Nakayukong sabi ng dalaga na napapangiwi dahil sa sakit ng kanyang anit. Aba dapat lang. Bilisan mong kumilos. Mataray na utos ng ginang bago tinalikuran ng dalaga. Ipinusod ni Cindy ang kanyang mahabang buhok upang simulan na ang trabaho. Kumuha siya ng bigas at tinubigan ito pagkatapos ay isinalang sa kalan. Habang hinihintay na maluto ang kanin, naglabas naman siya ng itlog at kamatis na kanilang uulamin. Abala si Cindy sa niluluto ng isang hampas mula sa likod ang kanyang naramdaman. Oh, Cindy! Sagutan mo ang assignment ko. Kailangan ko yan mamaya bago pumasok ka. Malakas na saad ni Paula, ang anak ng kanyang tiya Donita. Napabuntong hininga naman si Cindy dahil sa utos ng pinsan. Paula, hindi ko na yun masasagutan. Kita mo namang nagluluto pa ako. Tambak na ang gawain ko. Angal ni Cindy. Problema ko ba yun? Di gawan mo ng paraan, stupida. Singhal ng pinsan niya sabay hagis ng notebook sa may lababo. Palagi kasing si Cindy ang gumagawa ng schoolworks ni Paula. At kapag hindi siya sumunod, mananagot siya dito. Pumikit na lamang ng mariin si Cindy. Waring nagtitimpi. Pinakalma niya saglit ang kanyang sarili dahil kung hindi niya yun gagawin, baka maihagis niya ang hawak na kutsilyo sa nakatalikod na pinsan. Matagal na siyang nagtitimpi sa ugali ni Paula. At baka sa pagkakataong yun, tuluyan ang maputol ang pisi ng kanyang pasensya. Bilisan mo dyan! Bago ako pumasok dapat may sagot na yan. Kung hindi humanda ka sa akin. Pahabol na sigaw ni Paula mula sa labas. At dahil ayaw ni Cindy ng gulo, wala siyang nagawa, kundi pagsabayin ang pagluluto habang sinusubukang sagutan ng assignment ng pinsan. Makalipas ang 30 minuto natapos na rin siya. Naihanda na rin niya ang umagahan. Mabilis na lumipas ang oras. Pagdating ng hapon, pagod na siya. Dahil sa maghapong paglilinis ng bahay. Nakapaghanda na rin siya ng hapunan, kaya tapos na ang kanyang trabaho para sa araw na yon. Tinahak ni Cindy ang daan patungo sa pangalawang palapag ng bahay. Kung nasa ng kanyang silid. Nahiga ang dalaga sa papag para umidlip. Dahil may mahalaga siyang lakad mamayang gabi. Tunog ng alarm mula sa cellphone ang gumising kay Cindy. 12:00 na. Kailangan ko na maghanda. Wika ng dalaga sa kanyang sarili.
Dali-daling hinubad ng dalaga ang suot na duster. Mula sa ilalim ng kanyang lumang cabinet, inilabas ni Cindy ang isang duffel bag. Humila ang dalaga ng isang black tube top at isinuot yun pagkatapos ay pinatungan ng leather jacket. Sunod naman ay isinuot ng dalaga ang black skin-tight pants at pares ng combat boots. Pagkatapos, ay muling naglabas ang babae ng isa pang bag. Puno ito ng iba't ibang uri ng armas gaya ng shuriken, brass knuckles, smoke bombs, baril, at ang kanyang paboritong kutsilyo. It's been a while, babies. Nakangising wika niya habang hinihima sa mga armas na nasa harapan. Ito ang lihim sa katauhan ni Cindy. Naiilan lang ang may alam. Isang underground fighter si Cindy at nagtatago siya sa pangalang Shadow, ang kinatatakutan ng lahat. I miss this. Matagal-tagal na rin mula na nagsuot ako ng ganito. Saad ni Cindy habang inilalagay ang napiling armas sa suot na tie holster. And last but not the least, bulong ng dalaga bago dumukwang sa ilalim ng kama. Ilang saglit pa, inilabas niya ang isang kulay itim na kahon at kinuha sa loob ang isang maskara na may kakaibang disenyo. Isinuot yun ni Cindy. Nang matapos maghanda, maingat na binuksan ng dalaga ang pintuan ng kanyang kwarto. Sana tulog pa si Tia bago ako bumalik. Wika ni Cindy at tahimik na lumabas ng bahay gamit ang pintuan sa may kusina. Binaybay ni Cindy ang madilim na iskinita ng bayan. Nang makita ang isang lumang hagdan papuntang underground, ay lumingon ng dalaga sa paligid bago nagpa siyang bumaba. Bumungad sa dalaga ang isang pinto na yari sa bakal at kumatok si Cindy sa pintuan hanggang sa buksan niyo ng isang bantay na agad siyang nakilala. Shadow, ang aga mo ngayon ah. Kabadong bati ng bantay kay Cindy gamit ang codename ng dalaga. May bagong laban ba? Meron. Hinihintay ka ni na Hunter at Dark sa loob. Naramdaman niya ang pag-aalangan ng lalaki. Nakulang na lang, maihi sa pantalon nito. Nilampasan na lamang ni Cindy ang kawawang lalaki. Shadow! Sigaw ng isang matangkad na binata na nakaupo sa may bar counter. Yo! Hunter! Balik na bati ni Cindy sa lalaki. Isa si Hunter sa kaibigan ng dalaga sa underground arena. Long time no see ah. Ilang linggo ka rin hindi napadalaw dito. Naglakad si Cindy palapit sa kaibigan bago inabot ang isang bote ng beer na inaalok nito. Hindi ako makatakas sa bahay. Nagtataka na si Tia dahil palagi akong late gumising sa umaga. Iwanan mo na kasi yung mga kamag-anak mo na saksakan ng sama ng ugali, Shadow. Saad naman ang kadarating lang na si Dark. Isa pa itong kaibigan ng dalaga. Si Hunter at Dark lamang ang nakakaalam sa tunay na katauhan ni Cindy. Palibhasa, matagal na silang magkakakilala bago pa maging underground fighters. Ba't ako aalis? Nag-enjoy pa ako sa pagpapanggap na mahina at natutuwa. Ba't ko ba nakakalimutan na mahilig ka makipaglaro? I still remember how you destroyed your uncle's car and how you sabotaged your aunt's business. Kaya naman hanggang ngayon, hindi pa sila makaahon sa hirap? Sagot ng tumatawang si Dark. And don't forget her cousin Paula. I remember how Cindy paid people to bully her at school. I heard someone put a dead rat in her bag. That's disgusting. Segunda naman ang naiiling na si Hunter at sinabayan sa pagtawa si Dark. Just a little revenge for what I've been through underhands, right? Hindi naman masakit. At saka hindi naman nila alam na pinapaikot ko lamang sila sa palad ko. Ngising wika ng dalaga. Sino mag-aakala na ang Cindy na mahina sa mata ng karamihan, may tinatago palang sungay? Ani Hunter. Anak yan ni Satanas. Dagdag pa ni Dark. Well, matakot na si Satanas dahil kayang-kaya ko siyang palitan sa trono. Ngising demonyo ni Cindy na kahit ang dalawang kaibigan ay dinaanan ng saglit na takot sa sistema. Hindi ka lalaban ngayong gabi? Pag-iiba ni Dark sa usapan.
Matagal na naghihintay ang mga tao dito sa pagbabalik mo sa battle ring. Tiyak na malaki na naman ang pusta kung sakaling lalaban ka. Napalingon si Cindy sa dalawang lalaki bago muling umisi. Bigyan niyo ako ng magandang laban. Saad ng dalaga. Let me take care of it. You'll enjoy this fight. Tumayo si Hunter at lumapit sa isang lalaki. May ibinulong si Hunter dito bago nag-thumbs up sa nakatingin na si Cindy. Ladies and gentlemen, we have a special fight tonight. Introducing the undefeated fighter of the underground arena, the queen of the battle ring, Shadow. Saad ng announcer. Panandali ang natahimik ang buong lugar matapos ang anunsyong yun, ngunit agad ding napuno ng malakas na hiyawan. Shadow! 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 Paulit-ulit na sigaw ng mga tao. Tumayo si Cindy sa barstool bago nagsimulang lumakad palapit sa battle ring. Magandang laban to. Sasabak si Shadow. Kaawa-awa na naman ang makakalaban niya. Shit, ayun na siya. Nakakatakot talaga siya. Sa bawat hakbang ni Cindy, rinig niya ang bulong ng mga manonood. Alam ng lahat, nakakaibang laban na naman ang masasaksihan ngayong gabi. Pagkarating sa loob ng battle ring, ibinigay ng announcer ang mikropono sa dalaga. Ang sino mang gustong kalabanin ako pumunta dito. Tanging sabi niya. Napuno ng bulungan ng lugar. Dumaan ang 1 minuto na walang naglalakas loob na umakyat sa entablado. Hanggang sa isang malaking lalaki na tadtad ng tattoo sa katawan ang naglakad papuntang battle ring. May dala itong mahabang kadena. Ako, hinahamon kita. Turo ng lalaki sa naiinip na dalaga. This is exciting. We have Shadow and Chain in the battle ring. Place your bet now. Sigaw ng announcer. Nagsimula na ang pustahan. Hati ang pustahan ng mga tao. Dahil parehas na magaling ang dalawang magkatunggali. Ngunit hindi maitatanggi na mas lamang ang pumusta sa dalaga. Hindi ko akalain na isang batang babae lang pala si Shadow na hinahangaan ng mga hangal na naririto. Baka isang pitik lamang kita? Mayabang na wika ni Chain. Ngumisi lamang si Cindy. Baka puro ka lamang yabang, Chain. Ang batang babae na minamaliit mo ang magpapaluhod sa iyo mamaya. Sagot naman ng dalaga na puno ng kumpiyansa. Shadow, let's have a deal. Gawin nating exciting ang labanang to. Kapag natalo kita, akin ka ngayong gabi. Hihiyaw ka sa sakit sa battle ring pero hihiyaw ka sa sarap kapag nasa kama na kita. Ngising saad ni Chain pagkatapos tinapunan ng malagkit na tingin ng dalaga. Hindi maitatanggi na malakas ang karisma ng reyna ng underground arena. Maraming kalalakihan sa lugar ang humahanga sa dalaga sa kabila ng maskarang tumatakip sa ganda nito. Men and their untamed balls. Okay, deal. Tinatanggap ko ang hamon mo at kapag nanalo ako, ibibigay mo sa akin yung kotse. Napangisi si Chain sa narinig. Yun lang pala. Akin ka ngayon, Shadow. Napailing na lamang ang dalaga at nanguuyam ng umisi sa kalaban. Yun ay kung matatalo mo ako. Dahil sisiguraduhin ko, nabasag ang mukha mo pati na yang. Pambibiti ni Cindy sa sasabihin at itinuro ang pribadong parte ng lalaki gamit ang hawak niyang kutsilyo. Nagngit-ngit naman sa galit si Chain. Hindi nito nagustuhan ang sinabi ng dalaga. Kaya sumugod na ang lalaki at mabilis na umatake gamit ang hawak niyang kadena. Iwinasiwas niya ito patungo kay Cindy na agad namang naiwasan ng dalaga. Tumalon palayo si Cindy sa paparating na kadena. Dehado siya dahil sa gamit na armas ng kalaban, di hamak na mas malaki to. Ngunit hindi man lang siya kinabahan. Bagkus, nagbigay pa ito ng aliw sa kanya. Yan lang ba ang kaya mo, Chain? Hangin ba ang kalaban mo? Ba't hindi man lang dumadapti sa balat ko yung hawak mong kadena? Pang-iinis pa ng dalaga na mas lalong nagpaalam sa galit ng kalaban. Patuloy ang pag-atake ng lalaki gamit ang kadena niya. Nahagip nito ang kaliwang paa ni Cindy kaya nagkaroon ng pagkakataon ng kalaban
Naibalibag ang dalaga sa gilid ng ring. Napadaing si Cindy dahil sa sakit ng kanyang pagkakabagsak, ngunit hindi niya ininda yon. "Tayo, Shadow! Tayo! Babae ka lang, isang mahinang nilalang." Nagpanting ang tenga ng dalaga sa narinig. Ang ayaw niya sa lahat, yung sinasabihan siyang mahina. "Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi lahat ng babae mahina. Papatunayan ko yan sa'yo." Dahil sa galit, isang malakas na sipa sa pangam pinakawalan ng dalaga at sa pulang kalaban niya. Gumanti naman ng suntok si Chain at nadaplisan ang gilid ng pisngi ni Cindy. Nalasahan ng babae ang dugo mula sa putok niyang labi. Sunod-sunod na sipa at suntok ang binigay ng dalaga kay Chain. Dahil pagod na ang kalaban, dahil sa ginawang pagsugod kanina, hindi na nito nagawa pang makaiwas sa mga atake niya. Isang round kick galing sa dalaga at natumba si Chain sa sahig ng battle ring. Inilabas ni Cindy ang kanyang paboritong kutsilyo. Hiniwa niya ang balat ng dumadaing na si Chain. Parang isang magaling na manlililok, inukita ni Cindy ang walang malay na kalaban ng isang malaking letrang X, tanda na natalo niya ito. Naghiyawan ng manonood. Patuloy na sinisigaw ng mga tao ang kanyang pangalan. "And we have the winner, none other than the Queen of Underground Arena, Shadow." Anunsyo ng lalaki may hawak na mikropono. Bumaba ang dalagang si Cindy sa battle ring at malaki ang ngising sinalubong ang dalawang kaibigan. "Wala ka pa rin talagang kupas." Humahangang wika ni Hunter. "She's not called the Queen of Underground Arena for nothing." Sabat naman ni Dark at inihagis sa direksyon ng dalaga ang isang itim na bag. Binuksan yun ni Cindy at tumambad sa kanya limpak-limpak na pera. Yan ang porsyento mo sa pustahan. And of course, ito pa." Ibinato ng binata ang maliit na bagay kay Cindy na agad namang nasalo ng dalaga. Isang susi ng sasakyan. "Salamat dito." Aniya bago sinukbit ang bag na may lamang pera. "Aalis ka na agad?" "Oo no, 2:00 na ng umaga. Eksaktong 3:00 kakatok na ang tiya ko. Mauna na ako." Paalam ng dalaga at nagmamadaling nilisan ng lugar. Tahimik na naglalakad si Cindy pabalik sa bahay. Ngunit, nang mapadaan siya sa isang madilim na iskinita, may narinig siyang daing at mahihinang boses. Hindi niya na sana ito bibigyan ng pansin. Ngunit, naintriga siya sa susunod na narinig. "Kill him." Utos ng isang boses mula sa dulo ng madilim na iskinita. "Hindi mo ako mapapatay. Dahil sa oras na makatakas ako, manda kayong lahat. Ako ang papatay sa inyo." Tinig ng isang lalaki na parabang nahihirapan. "Ziv, huwag ka nang umasa na makakabalik ka sa bansa mo. Kailangan mawala ang tagapagmana sa trono ng Lawrence Empire. I will kill you. Pati ang nag-utos sa inyo, papatayin ko." Nanaig ang kuryosidad ni Cindy. Pinihit niya ang paapabalik sa bungad ng iskinita at tahimik na naglakad papasok. Sa dulo ng masikip na lugar, nakita niya ang isang sugatang lalaki na nakasuot ng simpleng polo shirt at black pants. At sa harapan nito ay mga lalaki may hawak na baril. "Mukhang makakasaksi pa yata ako ng krimen ah." Naiiling na wika ni Cindy sa sarili. Ibinalik ni Cindy ang tingin sa bugbog saradong lalaki. Sa kabila ng mga pasa at galos sa muka, hindi maitatago ang kagwapuhan ng binata. Hanggang sa magkasalubong sila ng paningin. Dahil sa gulat, napaatras ang dalaga at natapakan ng isang lumang lata. Lumikha yun ng ingay na nagpaalerto sa 3 kalalakihan. "Sinong nandyan?" Sigaw ng leader habang iginagala ang paningin sa madilim na lugar. Hindi sumagot si Cindy. "Sinong sabing nandyan eh? Lumabas ka!" Ulit ng leader at pinaputokan ng madilim na bahagi ng iskinita. Mabuti na lamang at agad nakaiwas ang dalaga sa bala ng baril na muntik nang tumamas sa gilid ng kanyang ulo. Hinawakan ni Cindy ang kanyang muka. Nang masiguro na mahigpit ang tali ng suot na maskara, agad siyang lumabas mula sa dilim. "Easy mga boss! Easy!" Walang takot na wika ng dalaga. Muling itinutok ng leader ang baril
sa direksyon ni Cindy. Narinig mo ba nag-iusapan namin? Nagkibit balikat si Cindy na siyang ikinainis lalo ng mga lalaki. Curiosity kills the cat, little girl. Alam mo ba yon? Kung hindi ka pa kaalamera, humaba pa sana ang buhay mo. Patayin niyo rin yan. Isunod niyo sa prinsipe. Hep hep. Chill lang mga boss. Bakit hindi natin to idaan sa maayos na usapan? Pigil ng dalagang ngunit sadyang at ang mga lalaki na patayin siya. Walang nagawa si Cindy kundi alisin ang bag na nasa kanyang likod. Kulang pa ang laban ko kanina. May oras pa rin naman ako natitira. Tamang-tama. Dagdag exercise din kayo. Wika ng dalaga at maangas na tinitigan ng mga lalaki. Hinugot ng dalaga ang maliit na kutsilyo na ginamit niya kanina at mabilis itong binato sa lalaki may hawak na baril. Shit! Aray ko! Daing ng lalaki nang bumaon sa palad dito ang kutsilyo. Nagsimulang sumugod si Cindy. Sinuntok niya ang lalaking sumugod mula sa kaliwa habang sinipa naman ang nasa kanan. Napahawak ang isang lalaki sa dumudugong ilong pagkatapos ay muling sumugod. Nahawakan ng isang lalaki ang balikat ng dalaga habang abala sa pakikipaglaban. Hindi makagalaw si Cindy dahil sa kamay na pumipigil sa kanya. Gamit ang lalaking nasa likod, iniangat ng dalaga ang sarili at ikinawit ang binti niya sa lalaking nasa harapan sabay pihit ng katawan na naging sanhi ng pagbagsak ng dalawang kalaban. Saglit na nilingon ni Cindy ang binatang tinawag na Ziv ng mga lalaki kanina. Nakaupo ang binata sa sulok dahil sa panghihina. Pero alam niya na pinapanood ng binata ang kanyang mga galaw. Naputo lang paninitig ni Cindy sa binata nang may maramdaman siyang presensya mula sa likod. Oh, buhay ka pa pala? Saad ng dalaga sa lalaking binato niya ng kutsilyo. Medyo nahirapan si Cindy na patumbahin ang huling lalaki. Mukhang sa tatlong kalaban, ito ang pinakamagaling. Bata, kung ako sa'yo tatakbo na ako paalis sa lugar na to. Kung ayaw mong dito pulutin ng mga pulis ang walang buhay mong katawan. Asik ng lalaki habang pinaglalaroan ng balisong na pagmamay-ari ni Cindy. Hoy pangit, sabihin mo yan sa sarili mo. Dahil hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Ngising wika ni Cindy. Mabilis na humakbang palapit si Cindy at tinaas ang kanyang kanang paa para sipain ang kutsilyo. Tumalsik yun sa malayo. Ginamit ni Cindy ang pagkakataong yon at hinablot ng dalaga ang braso ng lalaki at dinala patalikod bago buong lakas na hinampas sa sahig. Ngunit hindi inaasahan ng dalaga ang biglaang paghablot ng lalaki sa suot niyang maskara. Kasabay ng pagbagsak ng lalaki sa sahig ay ang pagtilapon ng maskara malapit sa pwesto ni Ziv. Kinabahan si Cindy sa nangyari. Shit, ang maskara ko! Hindi nila pwede makita ang mukha ko. Sigaw ni Cindy sa kanyang isipan. Kaya hinampas niya sa batok ang huling kalaban. Dahilan para mawalan to ng malay. Sa kabilang banda, manghang-manghang binatang si Ziv sa misteryosong babae na tumulong sa kanya. Parang sumasayaw lamang ang dalaga sa indak ng isang tugtugin at ang hiyaw ng mga kalaban ng kanyang liriko. Hindi niya maaninag ang mukha ng dalaga dahil bukod sa madilim ang lugar, ay may takip din ang mukha nito. Kaya gano'n na lamang ang kasabikan ni Ziv nang tumalsik ang maskara ng dalaga malapit sa kanya. Hey! Don't leave! Pigil nang nanghihinang si Ziv nung makita niya paalis ang misteryosong dalaga. Nanatiling nakatalikod si Cindy. Kukunin sana nito ang tumalsik na maskara ngunit nag-aalinlangan siya dahil baka makita ng binata ang kanyang muka. Miss, teka lang, anong pangalan mo? Tanong pa ni Ziv at dinampot ang maskara bago dahan-dahang tumayo. You don't have to know. Malamig na sagot ni Cindy sa binata. Please, gusto ko malaman ang pangalan na nagligtas sa akin. Nanghihinang wika ni Ziv na anumang oras ay papanawa na ng ulirat. Shadow. Maikling sagot ni Cindy at tumakbo palayo sa lugar.
Hahabulin pa sana ni Ziv ang dalaga, ngunit nabuwal na ang binata sa pagkakatayo at napahiga sa malamig na semento. Shadow, thank you for saving me. Bulong ng binata bago tuluyang mawala ng malay. Samantala, matagumpay namang nakarating si Cindy sa bahay. Hindi pagising ang kanyang tiya Donita kaya nakahinga siya ng maluwag. Naalala niya ang lalaking kanyang tinulungan. Natulungan ko siya. Bahala na siya sa buhay niya. Agad na nagpalit ng damit si Cindy dahil anumang oras kakatok na si Donita. Mabilis na lumipas ang araw. 1 linggo nang nakakaraan nang huling bumisita si Cindy sa underground arena. At 1 linggo na rin na may niligtas siyang lalaki. Naglalakad ang dalaga galing sa palengke dahil may pinabili ang kanyang tiya. Nasa kanto na siya nang mapansin na tila may pinagtitripan na naman ng mga lasing sa kanto. Hindi na sana niya ito papansinin. Ngunit na makita ang pamilyar na lalaki na nakikipag-agawan ng pitaka sa mga lasing, napailing na lang si Cindy. Siya na naman? Siya ang lalaking tinulungan ko noong nakaraan ah. Lapitin talaga ng gulo ang lalaking to. Lumapit sa komosyon si Cindy nang mapansin ang isang lasing na may hawak na bote ng alak na akmang ipupukpok sa ulo ng binata. Bahala na nga. Wika ni Cindy. Tumakbo siya sabay saboy sa ere ng biniling isang plastik ng harina pagkatapos sinipa ito hanggang sa sumabog ang harina sa buong paligid. Gamit ang maliit na katawan, binangga ni Cindy ang lalaking may hawak na bote. Dahilan para hindi matuloy ang balak nito. Habang puno pa ng harina ang paligid, hinawakan ni Cindy ang kamay ng lalaki at nagsimula silang tumakbo. Takbo! Bilisan mo! Sigaw ng dalaga na gulat na gulat. Ganoon din ang binata. Hindi alam ni Cindy kung bakit niya naisip na gawin yon. Hoy! Tumigil kayo! Sigaw ng mga lasing na umuubo pa. Bilis! Malapit na sila! Mas binilisan pa ng dalawa ang kanilang takbo hanggang sa tuluyan na nilang mailigaw ang mga humahabol. Wala na sila. Hindi na nila tayo nasundan. Hinihingal na wika ni Ziv sa dalaga na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Isang mahinang tawa ang narinig ni Ziv mula kay Cindy. Natawa ang dalaga dahil sa itsura ng binatang nasa kanyang harapan. May harina kasi ang buhok ng lalaki at nagkulay puti na rin ang itim na t-shirt nito. Pasensya na, nadungisan ka tuloy. Anang dalaga at inalis ang pagkakahawak sa lalaki. Ayos lang. Salamat nga pala sa pagtulong sa akin. Hindi ko inaasahan na nanakawin ng mga lasing yun ang wallet ko. Naku, sana ginantihan mo sila, no? Hindi ko naisip yun eh. Natakot kasi ako na baka may iba pang dumating tas pagtulungan ako. Kaya ko naman sila labanan. Ngunit dayo lang ako sa lugar na to. Baka may kalagyan ako kung sakali. Natatawang saad ni Ziv. Naunawaan naman ito ni Cindy. Oo nga pala, ang daldal ko, sorry. Pero hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Ako? Cinderella. Pagpapakilala ng dalaga. Cinderella? Katulad sa Disney Princess? Oo, Cinderella. Pero tawagin mo na lang ako Cindy. Cindy. A beautiful name. For a beautiful lady. Namula naman si Cindy dahil sa narinig. Bolero din pala ang isang to. Nasabi na lamang niya sa kanyang sarili. Thank you, Cindy, for saving me. I'm Ziv. And since you helped me, let me tell you a secret. Bahagyang yumukod ang binata na parang bumubulong sa tenga ni Cindy. I'm a prince. Prince? We, hindi ko akalain na mapagbiro ka pala, Ziv. Tumatawang wika ng dalaga. Hindi pinaniwalaan ang sinabi ni Ziv. Ngunit na mapansin na seryoso ang binata, napahinto si Cindy sa pagtawa. Hoy, hindi nga. Prinsipe ka? Walang halong biro? Tumango naman si Ziv. Yes, I'm a prince. Ang susunod na tagapagmana ng trono. Pero nandito ako sa Pilipinas para magtago. Dahil sa mga banta na nakukuha ko sa bansa namin.
Gulat na gulat si Cindy sa narinig. Hindi niya akalain na ang lalaking tinulungan niya noon at tinulungan niya ulit ngayon ay isa palang prinsipe. Wow! Totoo pala ang mga prinsipe? Akala ko sa mga libro at pelikula lamang may ganun. Pero hindi ba sinabi mo na may nagtatangka sa buhay mo? But for someone who received threats, masyado ka mabilis magtiwala. Wala pa nga isang oras na magkakilala tayo, pero isiniwalat mo na agad ang totoo mong katauhan. Naiiling na dagdag ni Cindy. It's fine. May tiwala ako sa'yo dahil niligtas mo ako kanina. Pasalamat ka, mabait ako. Sige, sa susunod mag-ingat ka na, aalis na ako. Paalam ng dalaga at nagsimulang humakbang paalis. Ngunit, natigilan si Cindy nang hawakan ni Ziv ang laylayan ng kanyang damit. Bakit? Pwede ba makitulog sa bahay mo? Laglagang pang nilingon ni Cindy ang lalaki. Ano? Ano sabi mo? Nahihibang ka na ba? Doon ka umuwi sa bahay mo, mahal na prinsipe? Sigaw ni Cindy dahil sa pagkabigla. Well, that's my problem. Wala akong bahay dito sa Pilipinas tapos ninakawan pa ako kanina. Wala na akong pera. Hindi maiwasang makaramdam ng inis ni Cindy. Bukod kasi sa baka hinahanap na siya ng kanyang tiya, nagbigay pa ng sakit ng ulo ang ginawa niyang pagtulong sa binata. Dapat pala hindi ko na siya tinulungan eh. Dagdag isipin ko patuloy ang prinsiping to. Paninisi ni Cindy sa kanyang sarili. Pwes, umuwi ka na sa bansa mo. Nakinig ka ba sa kwento ko kanina? Pinatalsik nga ako rito. Dahil nanganganib ang buhay ko sa bansa namin, di ba? Napasimangot na lamang si Cindy dahil sa naging sagot ng binata. Aba, siya na nga humihingi ng pabor? Siya pa tong pilosopo? Galing! Bulong ni Cindy at nagtitimpi na lamang na huwag bigyan ng flying kick ang makulit na binata. Kanina, mabait pa si Cindy. Ngunit ngayon mukhang gustong lumabas ng pagiging shadow niya at ibagsak si Ziv sa sahig para lang makatakas mula rito. Well, problema mo na yan. Saad ni Cindy habang pilit na tinatanggal ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Please, payagan mo na akong tumira sa inyo. Kahit pansamantala lang. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung may iwan ako rito ng walang-wala. Dagdag pa ng binata gamit ang nakakaawang boses. Kinapala na talaga ni Ziv ang kanyang pagmumuka. Wala siyang kilala sa lugar na yon maliban kay Cindy. Isama na rin si Shadow na nakilala niya noong nakaraan, pero malabo namang mahingian niya yun ng tulong. Kaya heto siya na parang asong sumusunod kay Cindy. At kulang na lamang lumuhod sa harap nito. Cindy, please. Ayoko, sa iba ka na lang humingi ng tulong. Pansamantala lang naman. Aalis din ako kapag may ipon na ako. O kapag sinundo na ako ng magulang ko. Malapit na si Cindy sa bahay ng tiyahin, ngunit nakasunod pa rin na makulit na binata. Hinarap ni Cindy si Ziv. Handa nang itaboy ang lalaki pero nang makita niya ang nagmamakaawang mata nito, napabuntong hininga na lamang siya. Fine. Hintayin mo ako dyan sa may tindahan, babalikan kita. Pagsukong sagot ng dalaga. Matapos ihatid ang pinamili, agad ding bumalik si Cindy sa pinag-iwanan niya kay Ziv. Dinala niya ang binata sa isang maliit na apartment. May nabili kasing isang apartment ang dalaga, ilang buwan na ang nakakalipas. Yun lamang ang lugar na naisip ni Cindy na ipahiram pansamantala sa binata dahil hindi namang maaaring makitira ang lalaki sa bahay ni Tia Donita niya. Nabili ni Cindy ang apartment na yon mula sa mga napanalunan niya sa bawat laban niya bilang underground fighter. Doon din siya madalas magpalipas ng gabi, lalo na kapag sugatan galing sa laban. Cinderella, ikaw pala yan. Mabuti naman at muli kang bumisita dito. Bati ni Aling Sol, ang umuupa sa tabing kwarto. Magandang araw ho, Aling Sol. Sabi ko naman pong Cindy na lang itawag niya sa akin eh. Nasanay na akong yun ang tawag sa iyo eh. Aba, sino naman to kasama mo? Ay, kay gwapong binata. Aling Sol, si Ziv ho.
Siya ho muna ang titira dito. Magandang araw ho. Bati ni Ziv sa matanda at binigyan ng malaking ngiti. Abay kay gwapo ng kasintahan mo, Cinderella. Ang tangos ng ilong, matangkad pa at maputi. Bagay na bagay kayong dalawa. Hindi ko po kasi... Bago pa matapos ang sasabihin ng dalaga, ay inakbayan na siya ni Ziv. At dahan-dahang tinulak papasok ng apartment bago hinarap ang matandang si Sol. Sige po, Aling Sol. Magpapahinga na ho kami ng girlfriend ko. Sige iho. Mukhang naaabala ko na kayong dalawa. Pagkatapos maisara ni Ziv ang pinto, ay isang malakas na bato ka natanggap niya galing kay Cindy. Anong girlfriend ang pinagsasabi mo dyan? Ha? Aray ko, brutal mo naman. Talaga? At mas malala pa dyan ang makukuha mo dahil sa mga pinagsasabi mong kalokohan? Masungit na singhal na sagot ng dalaga sa lalaki. Kung di ko ginawa yun, paano mo ako ipapakilala sa kanya ha? Na isa akong prinsipe, na tinulungan mo at nakiusap na ampunin mo, ganun ba? Mas mabuti nang kilala nila ako bilang boyfriend mo. Para wala na maging tanong. Saglit namang napatigil si Cindy. Naisip niya na tama naman ang binata at mahihirapan siya mag-isip ng palusot sa mga kapitbahay. Naupo na si Ziv sa sofa. Ang loob ng apartment ay hindi kalakihan. Ang maliit na sala, ang unang makikita pagpasok. May maliit na sofa at isang maliit na mesa na gawa sa kahoy. May 2 pintuan din sa loob. Isa para sa kwartong tulugan at ang isa naman para sa CR. Sa sulok ng silid ay may maliit na kusina. Maliit lamang ang lugar, ngunit sapat na ito para sa 1 o 2 tao. Mas maganda pa ang tutuluyan mo kaysa sa kwarto ko sa bahay ng tiya ko. Then live here with me. Hirit naman ang binata. Binato ni Cindy ang suot niyang tsinela sa lalaki na prenting nakaupo sa sofa. Aray ano ba? Nagsuggest lang naman ako. Ang lakas na loob mo magsabi ng live here with me. Akin naman tong kwarto na to. Pakiramdam ni Cindy anumang oras, puputok ang ugat niya sa ulo dahil sa binata. Ilang oras pa lang sila magkakilala, ngunit grabing sakit ng ulo ang nararanasan niya. Nasusungitan niya tuloy ito. Kompleto na ang gamit dito. May isang kwarto kung saan nandun ang kama. May cabinet din para sa mga gamit mo. May kalan din kung sakali magluluto ka. Wala akong dalang gamit. Nagkakamot ng ulo na wika ni Ziv matapos magpaliwanag ng dalaga. Sige bukas, babalik ako dito. Pupunta tayo sa bayan para bumili ng damit mo at mga pagkain. Maraming salamat sa tulong mo, Cindy. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Taos-pusong pasasalamat ng binata. Isa lamang ang gusto kong mangyari, Ziv. Hanggat maaari, wag ka sana magpapasok ng iba dito. Naintindihan naman ni Ziv ang nais iparating ng dalaga. Don't worry, Cindy, I know my limitations. Hindi ako magpapapasok ng kahit na sino. I don't want to break your trust. Mabuti naman nagkakaintindihan tayo. Seryoso ang sabi ng dalaga at naglakad papunta sa kwarto. Ilang sandali pa lumabas din ng dalaga na may dalang pares ng damit. Oh, ito lamang ang damit na sa tingin ko kasya sa'yo. Palitan mo yung damit mo para magamit mo yung suot mo bukas. May sabong panlabas sa banyo. Iiwan na kita dito. Thank you. Ingat ka sa pag-uwi, Cindy. Kinabukasan, maagang pinuntahan ni Cindy ang binata. Ziv! Open the door! Tawag ni Cindy sa binata habang kumakatok sa pinto. Ilang minuto na naghihintay si Cindy na pagbuksan siya ng pinto ngunit wala pa rin. Akmang kakatok ulit ang dalaga nang magbukas ang pintuan at bumungad sa kanya ang bagong ligo na si Ziv. Walang damit pang itaas ang lalaki at tanging malaking tuwalya lang ang tumatakip sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ano ba? Ba't kanya naayos mo? Magbihis ka nga. Nauutal na saad ni Cindy habang nililingon ang paligid. Nababahala na baka may iba pang makakita sa ayos ng binata. Kitang-kita ni Cindy ang ganda ng katawan nito. Hindi maiwasang sundan ng tingin ng dalaga
ang mga butil ng tubig na pumapatak mula sa basang buhok ni Ziv na naglalandas pababa sa maskulado nitong dibdib. Ikaw na pala yan, Cindy. Pasensya na, hindi ko narinig yung tawag mo. Nasa loob kasi ako ng banyo. Hinging paumanhin ng binata na napapakamot sa gilid ng noo. Sige na. Huwag ka na magpaliwanag. Magbihis ka na doon. Pagtataboy ni Cindy sa nakahubad na si Ziv upang pagtakpan ang pamumula ng kanyang muka. Agad namang tumalima ang binata at naiwan si Cindy na mag-isa sa sala. Ba't pa biglang uminit yata? Wala sa sariling wika ni Cindy habang pinapaypayan ang sarili. Maya-maya, lumabas na ang nakabihis na si Ziv, kaya nakahinga siya ng maluwag. Tara na, para hindi na tayo abutin ng gabi. Nang makarating sa bayan, agad na dumiretso ang dalawa sa mall. Nahihiya pa si Ziv dahil wala naman siyang dalang pera. Pero agad siyang inabutan ni Cindy. Hindi to libre Sisingilin kita pagdating ng araw. Wika ni Cindy sabay lahad sa binata ng kulay puting sobre na may lamang pera. Maraming salamat, Cindy. Hayaan mo babayaran kita pag nagkapera na ako. Kunot noong sinundan ng dalaga si Ziv. Naabutan niya nagbabayad ng binata at suot na ang isang sombrero. I need this. Baka may nakasunod na naman sa akin. Paliwanag ni Ziv at ibinaba ang suot na sombrero para itago ang muka. Muling sumagi sa isipan ni Cindy na isa nga palang prinsipe ang kanyang kasama at may banta sa buhay nito. I understand. Bilisan na lang natin para makabalik agad tayo. Pumasok ang dalawa sa isang store. Abala si Cindy sa pagtitingin ng mga damit nang bigla siyang tawagin ni Ziv. Cindy, ano sa tingin mo maganda? Itong black o red? Tanong ng binata sabay angat ang dalawang brief sa magkabila nitong kamay. Nag-init ang pisngi ni Cindy dahil doon. Hindi rin nakatakas sa tenga ng dalaga ang mahinang hagikgik ng mga sales lady. Gago ka ba? Pumili ka ng gusto mo, huwag mo kong tanungin. Inis na saad ni Cindy at sinamaan ang tingin ng binata. Sungit, nanghihingi lang naman ng suggestions eh. Inabot ng ilang oras ang pamimili ng dalawa. Pagod na pagod sila na makarating sa apartment. Thank you, Cindy. Nag-enjoy ako sa date natin. Nang aasar na saad ni Ziv. Anong date ka dyan? Baka gusto mong bawiin ko lahat ng binili mo ngayong araw. Singhal ni Cindy sa kabila ng pamumula ng pisngi. Biro lang. Don't worry. Maghahanap ako ng pagkakakitaan para hindi na ako umasa sa'yo. Babawi ako sa lahat ng ginawa mong tulong, Cindy. Ang mahalaga na tulungan kita. O siya, hapon na, kailangan ko na umalis. Baka naghihintay na si Tia. Naging abala si Cindy sa mga sumunod na araw. Natambakan siya ng gawaing bahay dahil sa mga araw na pinili niyang samahan si Ziv sa halip na gawin yon. Kaya naman, mahigit isang linggo niyang hindi dinalaw ang binata sa apartment. Sa kabilang banda, sa hindi inaasahan, natuklasan ni Ziv ang underground arena ng bayan. Doon nakilala niya sina Dark at Hunter na mabilis niyang nakapalagayan ng loob. King! Tawag ni Dark kay Ziv gamit ang codename ng binata. Tara, inom tayo. Pass muna pare. May kailangan akong gawin eh. Kailangan pa magpahinga kesa sa alak. Halakak ni Ziv nakatatapos lang sa matinding laban. Well, mukhang nga mas kailangan mo yun. Natatawang sagot ni Dark pabalik bago ininom ang alak para sana kay Ziv. Simula nang dumating ka sa underground arena, wala kang pinapalampas na laban. Para ka may binubuhay na pamilya. Tawa lamang ang isinagot ni Ziv dito. Naging matunog ang pangalan ng binata matapos ang una niyang laban. Sa ilang linggong pakikipaglaban, nagsimula na rin siyang katakutan ng mga naroroon dahil sa kanyang angking galing. Wala sanang balak pasukin ng binata ang pagiging underground fighter.
Ngunit matapos ang unang laban nito at makapanalo ng malaking halaga ng pera, naisip ng lalaki na magandang desisyon na rin naman pala ang maging fighter. Sige King, ingat ka. Sa susunod ay papakilala ako sa'yo. Tiyak makakasundo mo siya. Tinapik ni Dark ang balikat ni Ziv. King. Yun ang binansag kay Ziv ng mga tao sa arena. Dahil sa galing nito sa pakikipaglaban na tila isang hari sa gitna ng gera. Pinangingilagan sa lugar ang binata dahil bukod kina Dark at Hunter na unang nakilala ng lalaki, ay walang sinasanto ang binata sa tuwing nasa loob ng battle ring. Umuwi na si Ziv sa kanyang tinutuluyan. Sa ilang araw na naging abala siya, noon niya lamang naalala na matagal niya nang hindi nakikita si Cindy. Dapat pala tinanong ko kay Aling Sol kung saan nakatira si Cindy. Bukas nga kakausapin ko siya. Aniya sa sarili habang nakahiga sa kama. Kinabukasan, nang makita ni Ziv si Aling Sol sa labas ng apartment, ay agad na tinanong ng binata ang tungkol sa address ni Cindy. Mabuti na lamang dahil binigay na matanda ang address ng bahay ng dalaga sa kabila ng pagtataka. Kung bakit hindi alam ni Ziv yun, gayong magkasintahan silang dalawa. Dito pala siya nakatira? Nasa harap ni Ziv ang hindi kalakihang bahay na may 2 palapag. May nakita siyang isang matandang babae. Siya marahil ang tiya ni Cindy. Wika ni Ziv sa sarili. Akmang babatiin ng binata ang matanda nang biglang lumabas si Cindy mula sa pinto. Cindy! Ito ang pera! Bilhin mo lahat na nandiyan sa listahan ha. Huwag mo subukan na kumupit sa perang padala ko sa'yo. Kundi mananagot ka sa akin. Duro ng matanda kay Cindy. Binuksan ng dalaga ang gate. Ganoon na lamang ang gulat ni Cindy nang makita si Ziv sa harapan ng bahay nila na kumakaway pa. Hoy Ziv, ano ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang address ng bahay namin? Gulat na tanong ng dalaga. Hinigit niya ang binata para itago sa kanyang tiya Donita ngunit huli ng lahat. Cindy! Sino yung lalaking yan? Ha? Kasintahan mo? Aba siya siguro ang dahilan kung ba't palagi kang wala dito sa bahay, no? Hindi kita pinapakain at pinapatira sa poder ko para lang sa lalaking yan, ha? Tigilan mo yung pag-aatupag sa lalaki. Galit na sigaw ni Donita sa pamangkin. Hahampasin pa sana na matanda si Cindy? Mabuti na lamang at agad yung napigilan ni Ziv. Mawalang galang na ho. Hindi niyo ho kailangan saktan si Cindy. Ziv, huwag ka na makialam. Hinawakan ni Cindy ang siko ng binata para patigilin ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Aba, mayabang ang lalaki mo, Cindy ah. Hoy, iho. Wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin sa pamangkin ko. Tiya, tama na ho. Tumigil na ho kayo. Ano, Cindy? Natututo ka ng lumaban? Yan ba ang tinuturo sa'yo ng lalaking to? Pues magsama kayo. Lumayas ka. Galit na sabi ni Donita pagkatapos tinalikuran ng dalawa. Napabuntong hininga na lamang si Cindy bago hinarap si Ziv. Pasensya ka na sa nangyari ha. Samahan mo na lang ako sa palengke. Habang naglalakad papunta sa sakayan ng tricycle, hindi maiwasan ni Ziv na tanungin ng dalaga. Ganun ba lagi ang trato ng tiya mo sa'yo? Ngumiti ng hilaw si Cindy bago sumagot. Oo. At sanay na ako dun, no? Cindy, what if sa apartment ka na lang din tumira? Umalis ka na sa kanila. Hindi ako panatag na nasa poder ka nila eh. Baka mas malala pa sa pananakit ang gawin nila sa'yo. Salamat sa concern mo ah, pero kaya kong protektahan ang sarili ko, Ziv. Nakangiting wika ni Cindy. Tama naman si Cindy. Kung sakaling gawan siya na masama ng mga kumukup sa kanya, kayang-kaya niyang lumaban. Hindi siya tinawag na reyna ng underground arena para sa wala. Wala nang nagawa si Ziv. Kahit anong pamimilit ang gawin niya sa dalaga, ay sadyang matigas ito. Hindi na siya nagsalita pa at sinamahan na lang si Cindy sa pamimili. Halos 2 oras ang tinagal nila sa bayan at nang matapos nakaramdam ng gutom ang dalawa. Gutom na ako. Gusto mo bang kumain muna bago tayo bumalik? May nadaanan akong karinderya eh. Pwede tayong kumain doon. Wag na.
Doon na lang tayo sa apartment. Magluluto ako, may stocks ka naman siguro, di ba? Tanong ni Cindy sa natigilang si Ziv. Yes, meron. How about your auntie? For sure hahanapin ka niya. Hayaan mo siya. Gusto ko rin muna magpalamig ng ulo. Galit siya na umalis tayo. For sure, maiinis lang yun kapag nakita agad ako. Sagot naman ni Cindy. Walang nagawa si Ziv kundi sundin ang dalaga. Sa apartment sila dumiretso at gaya ng sinabi nito, si Cindy nga nagluto ng pagkain. Masarap ba? Tanong ni Cindy habang sinusuri ang reaksyon ni Ziv matapos nitong sumubo ng pagkain. Oo, masarap. Magaling ka pala magluto. Nahihiyang sagot ng binata. Sa araw-araw ko ba naman trabaho yan sa bahay, ewan ko na lang kung hindi pa ako gumaling sa pagluluto. Right. Hindi napigilan ni Ziv na sabayan ng tawa ng dalaga. Nakakahawa kasi ang kasiyahan nito. Ilang linggo niyang hindi nakita ang dalaga at hindi niya maitatanggi na miss niya ring kasama at kakwentuhan si Cindy. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Cindy si Ziv na maganang kumakain sa kanyang harapan. Matagal niyang hindi nakita ang binata. Ngunit pansin niya na may kakaiba dito. Bakit parang lumalaki yata yung katawan niya? Tanong ni Cindy sa kanyang isipan. Yun agad, ang una niyang napansin kay Ziv nung makita niya ang binata kaninang umaga. Mas nadipin na ang braso nito na para bang kayang-kaya siya nitong buhatin gamit lamang ang isang braso. Pinagmasdang mabuti ni Cindy ang binata. Ngayon niya lang napansin ang mahabang pilikmata nito, makapal na kilay, at tila mas tumangos pa ang ilong nito. Ang mapula nitong labi ay mas lalo pang pumula nang padaanan ito ng dina ng binata upang simutin ang sarsa ng ulam na nasa gilid ng labi nito. Hindi napansin ni Cindy na matagal na pala siyang nakatitig sa binata, kung hindi lamang tumikim si Ziv. Ang pagkain nasa plato mo. Kaso mukhang may ibang pagkain kang gustong tikman, Cindy. Nakangising wika ni Ziv nang mahuli niyang nakatingin ng dalaga sa kanyang labi. Namumulang umiwas ng tingin ng dalaga. Che! Upang mapagtakpan ang kahihiyan, nagtanong na lamang si Cindy kay Ziv. Oo nga pala, ilang linggo ako hindi nakabisita sa'yo. Saan ka ngayon kumukuha ng pera? Nakalimutan ko kasi mag-iwan nung huling punta ko dito. Aaminin sana ni Ziv sa dalaga na nakikipagbugbugan siya sa underground arena upang kumita ng pera. Ngunit hindi niya tinuloy sa takot na baka pangilagan siya ni Cindy oras na malaman nito na isa siyang underground fighter. Lingid sa kaalaman ni Ziv, tulad niya, isa ring underground fighter ang dalagang si Cindy. Nakahanap ako ng racket dyan sa palengke. Minsan nagbubuhat ako ng gulay at isda. Tapos binabayaran ako ng mga tindera. Okay. Yun siguro ang dahilan kung ba't lumalaki yung katawan mo. Hindi napigilang saad ni Cindy. Nagpakawala ng malakas na tawa ang binatang si Ziv. Bakit? Mas naging sexy ba? Che, kumain ka na nga lang kung ano-ano sinasabi mo. Namumulang wika ni Cindy sabay bato ng balat ng saging sa binata. Hindi naman nabura ang malaking pagkakangiti sa labi nito. Pagkatapos kumain, ay si Cindy na ang nagligpit ng pinagkainan at si Ziv naman ang tuluyang naghugas ng plato. It was like they were already used to that kind of setup. Like they really living together for years. Kahit na ilang beses pa lang naman sila nagkakasabay dalawa na kumain. Habang naghuhugas ng plato, muling nabigyan ng pagkakataon si Cindy na matitigan ng lalaki. Hindi maitatanggi na malakas ang karisma na dala ni Ziv. Sa ilang beses na magkasamang lumabas ang dalawa, hindi mabilang kung ilang kababaihan ang napapahabol ng tingin dito. At bukod sa pagiging gwapo, mabait din ito. Kahit may pagkakataon na lumalabas ang kapilyuhan. Ngunit,
Mas lalo lamang yung dumadagdag sa nakakaakit na katangian ng binata na siyang kinagigiliwan ng mga kababaihan at kabilang sa kanila si Cindy. Oo, may gusto si Cindy kay Ziv. Hindi pa ganun kalalim, ngunit alam ng dalaga na may espesyal na lugar ang lalaki sa kanyang puso. Delikado na to. Bakit sa dami ng lalaki sa mundo, sa kanya mo pa piniling tumibok? Naiiling na wika ni Cindy habang nakalagay ang kamay sa tapat ng kanyang puso. Sigurado namang magbabago pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Nag-aalalang wika ng dalaga. Mukhang pilit na kinukumbinsi ang sarili na huwag tuluyang mahulog sa binatang si Ziv. Ngunit sadyang taksil ang puso ni Cindy. Isang araw, habang may kausap sa telepono ang binatang si Ziv, ay may hindi kaaya-ayang narinig si Cindy na nagtulak sa kanya para umamin. Of course, I miss you. Pagkatapos ng banta sa buhay ko, uuwi na ako dyan. Wika ng binatang si Ziv sa kausap nito sa telepono. Sige, bye. Send my regards to him. I love you too. Dagdag pa ng binata sabay baba ng tawag. Hindi inaasahang marinig yun ni Cindy, na noon ay nasa labas ng pintuan ng apartment. Inaya kasi ni Ziv ang dalaga na lumabas, kaya maagang pumunta si Cindy sa lugar, ngunit naabutan niyang may kausap sa telepono ang binata at narinig niya ang mga salitang yon. Nawalan na ng gana si Cindy na lumabas kasama si Ziv. Aalis na sana siya nang mapansin siya ng binata. Hey, Cindy, andiyan ka na pala. Pasok ka, kukunin ko lang yung wallet ko sa kwarto at aalis na rin tayo. Binigyan ni Cindy ng maliit na ngiti si Ziv. Kahit na mabigat ang pakiramdam niya dahil sa kanyang narinig kanina. Sige, hihintayin kita dito sa labas. Hindi man aminin ni Cindy, ngunit alam niya sa sariling nagsiselo siya. Samantala, pansin ni Ziv ang pag-iwas ni Cindy sa kanya. Simula kanina, bilang lamang sa daliri niya ang pagsasalita ng dalaga. Kahit na, nung tinatanong niya ito, tipid lamang na sagot ang binibigay ng babae. Is there any problem, Cindy? Hindi na napigilan ni Ziv na tanungin ng dalaga. Isang iling lang naman ang isinagot sa kanya ng babae. Kanina ko pa napapansin, tahimik ka. What's wrong? Wala, Ziv. Alam ko may problema, Cindy. Kanina ka pa tahimik simula na umalis tayo ng apartment. Pilit na hinuhulaan ni Ziv ang dahilan kung bakit nagkakagano ng dalaga ngunit wala siyang maisip na sagot. As far as I remember, hindi naman kami nag-away bago umalis. Pagkatapos ng tawag kanina, umalis na rin agad kami. Saad naman ni Ziv sa sarili. Teka, yung tawag sa cellphone. May hinuha na ang binata kung bakit nagkakaganon ang dalaga, ngunit ayaw niyang isipin na ganon nga. Nagtatampo ba ito? Nagsiselos? Pero bakit? Yun ang mga tanong na umiikot sa isipan ni Ziv. Cindy. Bakit? Pinigilan ni Ziv ang dalaga sa paglalakad. Huminga ng malalim ang binata. Can I tell you something? Walang nakuhang sagot si Ziv. I don't have a girlfriend. Kinuha naman ni Ziv ang oportunidad na walang imikang dalaga para ituloy ang kanyang sinasabi. And the call earlier, that was my mom. Siya yung kausap ko kanina. Bakit mo sinasabi sa akin yan? I just want to clear things out. Akala ko, I've never had a girlfriend. Ngayon pa lang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Cindy. Lihim na napatawa si Ziv dahil sa naging reaksyon ni Cindy. Cindy, gusto kita. I know this is so sudden, but I want you to know that I love you. I fell in love with your kindness. Remember how you helped me before? Hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. At nang mas nabigyan pa tayo ng oras na magkasama, doon kita mas lalong nakilala. I started to crave for your presence. Palagi kitang naaalala sa mga araw na hindi kita kasama. Nagsimulang pumatak ang mga luha sa mata ni Cindy.
Akala niya siya lamang ang nakakaramdam ng ganon. Masaya siya dahil iisa ang sinisigaw ng puso nila ni Ziv. Muling nakinig si Cindy kay Ziv. Ang totoo niyan, kaya kita niyayang lumabas ngayon para ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko. Bala ko sana kumain tayo sa mamahaling restaurant. Hindi ko naman inaasahan na mapapaamin ako agad kahit na wala pa tayo doon. Kasi napansin ko nagsiselos ka kanina sa narinig mo eh. Anong nagsiselos? Nagsiselos ka dyan, hindi ah? You don't have to be jealous. Niyakap ni Ziv ang dalaga. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Cindy. Ikaw lang ang babaeng gusto ko. Ikaw lang ang babaeng mahal ko, wala nang iba. Ibinao naman ni Cindy ang mukha sa malapad na dibdib ni Ziv. Sobra-sobrang kilig ang nararamdaman niya. Parang kanina lang, sasabog na ang kanyang dibdib. Dahil sa sama ng loob, ngunit ngayon ay napalitan niya ng kakaibang galak dahil sa sinabi ng binata. I love you too. Bulong lamang yon galing kay Cindy, ngunit naging dahilan yun ng pagtigil ng mundo ni Ziv. Mas sinigpitan ng binata ang yakap niya kay Cindy, kay sarap pakinggan ng mga salitang yun, galing sa bibig ng babaeng kanyang mahal. You can't take those words back anymore, Cindy. Gumalaw si Cindy upang mag-angat ng ulo. Dahilan, para lumuwag ang yakap sa kanya ni Ziv. Tila may bahagi sa kanya ang nawala. Nang lumuwag ang init ng yakap ng binata, kaya siya na ang kusang yumakap sa katawan nito. I won't take it back. I love you too, Ziv. Then, nag-aalinlangan pa si Ziv na ituloy ang sasabihin, ngunit nang makakuha siya ng lakas ng loob, muli siyang nagsalita. Can you be my girlfriend? Malawak na ngumiti si Cindy, bago tuluyang hinarap ang binata. I'm your girlfriend now, Ziv. Sa'yo ako, at akin ka. Hindi na pinigilan pa ni Cindy ang kanyang nararamdaman. Panatag siya sa binata, at kung meron mang taong pagkakatiwalaan niya ng kanyang puso, alam niyang si Ziv yun. Hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya, Cindy. Can I kiss you? Paghingi ng permiso ng binata, na agad namang pinagbigyan ni Cindy. Hinapit ni Ziv ang bewang ng dalaga and the next thing they knew, they were kissing each other passionately. Nais pa sanang palalimin ni Ziv ang halik, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil nasa pampublikong lugar sila. Tinapos ni Ziv ang halik at hawak kamay silang umuwi ng apartment na parehong may ngiti sa labi. Nang makarating sa apartment, walang ginawa sina Cindy at Ziv kundi magkwentuhan hanggang sa mabuksan ng binata ang tungkol sa unang babaeng nagligtas sa kanya, ang nagmamay-ari ng maskara. Cindy, tawag ni Ziv sa kasintahan, bit-bit ang maliit na kahon. Anong laman yan? Tukoy ni Cindy sa hawak ng nobyo. Now that we're in a relationship, may gusto ako sabihin sa'yo. Sa loob ng kahon na to, ang bagay na aking pinakaiingatan. Curious naman si Cindy kung anong nasa loob ng kahon. Iniabot sa kanya ni Ziv ang kahon at kanya itong binuksan. At nagulat si Cindy sa laman nito. Ang kanyang maskara na sinusuot niya tuwing nakikipaglaban siya bilang si Shadow. Nawala ng kulay ang mukha ng dalaga. Kinakabahan siya sa pag-aakalang natuklasan na ni Ziv ang kanyang itinatagong sikreto. Ang totoo niyan, hindi lamang ikaw ang tumulong sa akin. Simula na mapadpad ako sa lugar niyo, may nakilala akong isang misteryosong babae ng gabing may nagtangka sa buhay ko. Hindi na nasundan pa ni Cindy ang sinasabi ni Ziv dahil tutok na tutok siya sa maskarang nasa harapan. Bakit niya pa ito tinago? Tanong ni Cindy sa kanyang sarili. Kung hindi dahil sa babaeng may-ari ng maskarang yan, baka matagal na akong patay. She saved my life, and I owe it to her. Gusto ko siya makita, ngunit baka ito na rin ang tamang panahon para kalimutan ko siya. Ayoko may ibang babae akong hinahanap kung narito ka naman sa tabi ko, Cindy. Ayoko magselos ka. Bumalik sa realidad si Cindy nang marinig yun mula kay Ziv. Hindi niya inaasahan na hinahanap pala siya ng lalaki. Akala niya nakalimutan na siya nito.
dahil ilang buwan na rin naman na nakakalipas. Ngayon, nangangamba siya kung paano aaminin sa kasintahan ng isa pa niyang pagkatao. Paano niya sasabihin ng babaeng may-ari ng maskara na hinahanap ng binata ay nasa harapan lamang nito? Sa kabilang banda, nasabi man ni Ziv ang tungkol sa maskara ay nanatiling magulo ang kanyang isipan dahil sa isa niya pang sikreto. Hindi niya alam kung paano aaminin kay Cindy ang tungkol sa pagiging underground fighter niya. Magulo ang isip ni Ziv. At Cindy, dahil sa sikretong pilit nilang tinatago sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, naging masaya ang pagsasama nila. Isang gabi matapos ang date ng dalawa, nakatanggap ng tawag si Cindy mula kay Dark. "Cindy, nagkakagulo sa underground arena." Bungad ni Dark mula sa kabilang linya. "Anong ibig mo sabihin?" "Ilang araw nang sunod-sunod na may namamatay sa mga fighters. Nung una, akala namin nagkakainitan lang sa laban at itinuloy sa labas ng arena ang away. Ngunit nagsimula na kami magduda nang pati sa loob ng underground may mga bangkay na kaming nakikita." "Kailan nagsimula lahat ng to?" Napahilot sa noo si Cindy dahil sa balitang narinig. Mahigit isang buwan din noong huli siyang nagpunta ng underground arena. Wala siyang naging balita sa mga nangyayari sa lugar. Kaya naman nagulat siya nang malamang may problema palang kinakaharap ang underground arena. Mahigit isang linggo na rin. Habang lumilipas ang araw, padagdag ng padagdag ang namamatay. Nangangamba na ang ibang fighters para sa kanilang kaligtasan. At saka hinahanap ka nila. Hinahanap nilang reyna ng underground arena. Ano akala mo sa akin? Si Wonder Woman na kayang pigilan yung patayan na yan. Gumagawa kami ng hakbang ni Hunter. Iniimbestigahan namin ang nangyayari. At may napansin kami sa katawan ng mga biktima. Ano nakita nyo? Ang bawat katawan ay may marka. Hindi namin masiguro kung ang marka ba ay simbolo ng isang malaking organisasyon na balak pabagsakin tayong lahat. Simbolo? Maaari ko ba makita ang larawan na sinasabi mo? Sure, I'll send it to you. Pati na rin ang iba pang impormasyong nakalap namin. Sige, once I found something, sasabihan ko agad kayo, ibababa ko na ang tawag. Pagkatapos ng pag-uusap, ilang minuto lamang dumating na sa cellphone ni Cindy ang larawan na hiningi niya kay Dark. Nasa kanyang silid siya, kaya bumaba muna siya saglit para i-print ang mga larawan gamit ang printer ng pinsang si Paula. Pagkatapos, muli siyang bumalik sa itaas. Ngayon ko lang nakita ang simbolong to, teka. Mga tuldok at linya? Tama kaya ang hinala ko? Mabilis na kinuha ng dalaga ang kanyang cellphone at may kinalikot doon. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Cindy. Dali-dali niyang tinawagan ang numero ni Dark. May kilala ka bang King? Anong kinalaman niya dito? Kung gano'n may kilala ka nga. Hindi simbolo ng isang organisasyon ng nakatatak sa mga katawan. Isa yung Morse Code. Morse Code? Ngayon ko lang narinig ang mga salitang yan. Isang code ang nasa katawan ng biktima. Mga nakatagong letra sa likod ng mga tuldok, gitling at espasyo. I tried to decipher the code. King. Yun ang lumabas. Paliwanag ni Cindy. Si King? Siya ang nasa likod nito? Sino siya, Dark? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Galit na wika ni Cindy. Napabuntong hininga si Dark bago sinimulang magpaliwanag sa dalaga. Si King. Siya ang bagong kinatatakutan sa underground arena simula nang umalis ka. Kasing lakas at kasing galing mo siya sa pakikipaglaban. Ngunit hindi ko maintindihan kung ba't niya ginagawa to. Huwag niyong ipapaalam sa kahit kanino ang nalaman natin. Gusto kong makalaban ng King na sinasabi mo at akong bahala sa kanya. Makakaasa ka. Gagawa ko ng paraan para makalaban mo siya sa darating na linggo. Maraming salamat sa tulong mo, Cindy. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Dark, ibinabanan ni Cindy ang tawag. Araw noon ng Biyernes, may 2 araw pa para paghandaan ang laban nila ni King. Mukhang kailangan ko mag-isip ng palusot kay Ziv. Balak pa naman naming lumabas sa linggo. Naiiling na wika ni Cindy
nang maalala ang date nila ni Ziv. Sa kabilang banda, nakatanggap si Ziv ng mensahe mula sa underground arena na may naghahamon sa kanya. Sinubukan niyang kausapin si Dark at Hunter upang sabihin na hindi niya tatanggapin ang laban dahil may mahalaga siyang gagawin. Ngunit, pinal na ang desisyon at wala na siyang magagawa. Dumating ang araw ng linggo. Nagawa ni Cindy na hindi matuloy ang date nila ni Ziv matapos magsinungaling sa kasintahan na masama ang kanyang pakiramdam. Samantala, kahit na nag-aalala si girlfriend, nakahinga ng maluwag si Ziv dahil magagawa niyang makapunta sa underground arena para sa gaganaping laban. Pagsapit ng gabi, handa na si Ziv. Gaya ng dati, maraming tao sa underground arena. Hindi niya nakita sina Dark at Hunter, kaya dumiretso na lamang ang binata sa loob ng battle ring. Sino makakalaban ko? Tanong ni Ziv sa nakatayong announcer malapit sa kanyang pwesto. Hindi ko alam. Walang binigay na pangalan si Dark eh. Nanginginig sa takot na sagot ng announcer. Humalukip-kip si Ziv habang naghihintay. Malaking palaisipan sa kanya kung sino ba ang kanya makakalaban. Kung tama ang hula niya, si Dark ang nagset ng laban. Kaya nakakasiguro siya na hindi pipitsugi na ibibigay na kalaban sa kanya. Ilang sandali pa, biglang tumahimik ang lugar. Nanatiling nakatungo si Ziv kaya hindi niya napansin ang papasok na kanyang kalaban. So, ikaw si King, na sinasabing kinatatakutan ng lahat ng naririto. Isang malamig na boses ang narinig ni Ziv. Nag-angat siya ng ulo para makilala kung sinong nagmamay-ari ng boses na yon. Samantala, halos mabuwal naman mula sa pagkakatayo si Cindy nang makita niya ang mukha ng kinikilalang king ng underground arena. Hindi to pwede. Paano nangyari to? Sigaw ni Cindy sa kanyang isipan nang makita ang mukha ng kasintahang si Ziv na nasa kanyang harapan. Laking pasasalamat ni Cindy dahil may suot siyang maskara para itago ang muka at mag-iba ang kanyang boses. Kinakabahan man, hindi yun pinahalata ni Cindy. Napalingon ng dalaga sa announcer nang i-anunsyo nito ang laban na magaganap. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Ziv na muli niyang makikita ang misteryosong babaeng nagligtas sa kanya. Nakilala niya ang babae dahil nakasuot ito ng maskara, nakapareho ng nasa kahon na iniingatan niya. Humakbang si Ziv palapit sa babae para sana magpasalamat. Ngunit hindi niya inaasahan na magsisimulang umatake ito. Isang sipa ang binigay ni Cindy kay Ziv. Kahit na punong-puno ng katanungan ng kanyang utak, ay hindi niya pa rin makakalimutan ang dahilan kung bakit siya naroroon. Kailangan ko malaman kung si Ziv nga ba talaga ang nasa likod ng patayang nagaganap sa underground. Kailangan ko siya makausap ng pribado. Pero para magawa yon, dapat ko munang tapusin ang laban. Hey, ikaw si Shadow, di ba? Rinig ni Cindy na tanong nang umiiwas na si Ziv gamit ang kanyang codename. Hindi sumagot si Cindy. Bagkus, nagpakawala siya ng isang sipa na tumama sa tagiliran ni Ziv. Mabilis na lumayo ang dalaga nang dumaing na ito. Inilabas ni Cindy ang maliit na kutsilyo mula sa kanyang suot na combat boots. Hindi ko gustong gawin to pero kailangan. Bulong ni Cindy. Hindi niya binilisan ng galaw dahil natatakot siya na mapuruhan ng kasintahan. Isang galos lang sa muka. Isa lang. Paulit-ulit na bulong ni Cindy sa sarili. Pinupuntiriya niya ang mukha ni Ziv. Dahil sa oras na magalusan niya ang mukha ng binata tapos na ang laban. Pilit naman na iniiwasan ni Ziv ang talim ng kutsilyo. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga upang mapigilan ang paparating na saksak. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Ziv na tumaas ang kaliwang binti ng dalaga para sa isang sipa. Ngunit maagap niyang kinulong ang binti ng dalaga gamit ang kanyang paa na naging sanhi ng sabay nilang pagbagsak. Napadaing si Ziv habang hawak ang naipit na braso. Nilingon niya ang misteryosong babae na tulad niya, nasaktan din sa nangyaring kilos. Dinampot ni Ziv ang tumilapong kutsilyo.
Kailangan niyang makita ang mukha ng babae. Mangyayari lamang yun kung magagawa niyang alisin ang suot na maskara nito. Tumayo si Ziv hawak ang kutsilyo. At sa pagkakataong yon, siya naman ang sumugod. Hindi inaasahan ni Cindy ang paparating na binata. Kaya bago pa siya makaiwas, nadaplisan na ni Ziv ang kanyang gilid na muka. Napako sa kinatatayuan si Cindy at hindi niya nasundan ang mabilis na pagtama ng talim ng kutsilyo. Nawala ng kulay ang mukha ng dalaga. Nang maramdamang nawala ang pagkakasuot ng maskara sa kanyang muka. Natataranta naman si Cindy. Sabay harang ng buhok sa kanyang muka dahil napigtas ang tali ng maskara. Matagumpay ang ngiti na sumilay sa labi ni Ziv nang makitang nahulog ang maskara ng babae. Maging ang mga manonood ay natahimik dahil nasasabik silang makita ang mukha ng tinitingala nilang Reyna sa pakikipaglaban. Huwag kang lumapit, bulong ni Cindy. Huli na ng matanto ang ginawa. Dahil wala na ang maskara, hindi niya na rin naitago ang tunay na boses. Nagtaka ang binata dahil sa pamilyar na tinig. Don't tell me. Sabing huwag kang lumapit. Hindi nakinig si Ziv bagkus ay mas binilisan ang paglalakad hanggang sa makarating sa harapan ng nakatungong babae. Walang pag-aalinlangan na hinawi ni Ziv ang buhok ng dalaga at tumambad sa binata ang naluluhang mukha ni Cindy. May mababaw na sugat sa pisngi ang dalaga. Malamang ay dahil sa hiwa ng kutsilyo. Cindy! Namamaos na tawag ni Ziv sa pangalan ng kasintahan. Nagkatitigan silang dalawa at naputo lamang yun nang isigaw ng announcer ang nanalo sa laban. We have the winner for tonight, the fearless newbie of our underground arena, King! Saglit na nilingon ni Ziv ang nagsalita kaya kinuha ng dalaga ang pagkakataong yon at dali-daling tumakbo. Napansin niyo ni Ziv, kaya mabilis niyang sinundan si Cindy hanggang sa makarating sila sa pribadong lugar ng underground. Cindy, stop running! Cinderella! Ba't ka ba tumatakbo? Bitiwan mo ako. Cindy, look at me please. Umiling lamang si Cindy dahil wala na siyang lakas ng loob na harapin ang binata pagkatapos nitong malaman ang kanyang sikreto. Cindy, listen to me. You don't have to cry. Handa ako makinig sa paliwanag mo, please. I'm sorry. I'm sorry, Ziv. Tahan na, please. Hindi ako galit. Oo, nabigla ako sa nalaman ko pero hindi ako galit. Hindi ko naman gusto maglihim sa'yo eh. Patawarin mo ako, Ziv. Natakot lang ako na baka iwanan mo ako sa oras na malaman mo ang isa kong pagkatao. Shh! Okay. Hindi mangyayari yon. Calm down first, then we will talk. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat at ganun din ako. Nang tuluyang kumalma ang dalaga, sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat kay Ziv tungkol sa isa pa niyang pagkatao bilang Shadow. Pagkatapos, si Ziv naman ang nagkwento kung paano siya nakapasok sa mundo ng underground fighting gamit ang codename na King. Nagkaliwanagan ang dalawa matapos ang mahabang paliwanagan. Pasensya na kung naglihim ako sa'yo, Ziv. Wala kang dapat ihingi ng pasensya, Cindy. Ginawa mo ang bagay na yon bago pa man ako dumating sa buhay mo. Kaya sino ako para magalit sa'yo at pigilan ka? Naiintindihan ko kung ba't mas pinili mong ilihim ang sikreto mo. Dahil maging ako naglihim sa'yo. Kaya humihingi ako sa'yo ng pasensya, Cindy. Gaya mo, wala rin kaso sa akin yon. Tanggap kita bilang si King, tulad ng pagtanggap mo sa akin bilang si Shadow. Ngunit, may isa lang akong tanong sa'yo. Ano yun? Bumuntong hininga muna si Cindy bago sumagot. Alam mo naman na kahit may laban ang nagaganap sa arena, mahigpit na pinapatupad na walang dapat pumatay, di ba? Ngunit ito nakaraang araw, sunod-sunod na patayan na naganap sa arena. At ikaw ang tinuturo bilang mastermind. Paano nangyari yun? Hindi ko alam ang bagay na yun. Handa na sanang sumagot ang dalaga nang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Nandito lang pala kayong dalawa.
May mga armadong nanggugulo sa arena. Sigaw ng humahangos na si Dark. Mabilis na sumunod ang dalawa sa lalaki. Napagtagpi-tagpi ni Cindy ang mga nangyayari. Mukhang alam ko na kung sinong may pakana ng lahat ng to. Hindi si Ziv ang mastermind. Sa halip siya ang punteriya ng mga taong nasa likod nito. Gusto nilang patayin si Ziv. Nag-iwan sila ng ebidensya na magtuturo kay Ziv upang iliko ang imbestigasyon at mapalabas siya sa kanyang pinagtataguan. Alam na namin Cindy at kilala na rin namin ang mastermind. Inilibot ni Cindy ang paningin sa paligid. May mga taong nakasuot ng itim na may hawak na armas ang nakikipaglaban sa kapwa niya mga fighters. Ngunit ang tumawag ng kanyang pansin ay ang mga taong nakasuot ng pulang kasuotan na may hawak na espada na parabang knights ng isang palasyo. Mom! Dad! Napalingon si Cindy nang sumigaw si Ziv. Nakita niyang mabilis na pinutumba ng binata ang mga nakaitim upang makalapit sa ginang na abala sa pakikipaglaban. Kakaiba ang kasuotan ng babae ngunit kapansin-pansin ang kulay pula nitong kapa. Nawala sa kanila ang atensyon ni Cindy dahil naramdaman niyang may paparating na bagay mula sa kanyang likuran. Agad niya itong sinalo bago ibinato pabalik. Bumagsak ang lalaki na nakaitim na may kutsilyo nakabaon sa gitna ng noo. Nagpatuloy ang laban. Napuno ng ingay ng baril at kalansing ng espada ang lugar. Hanggang sa makalipas ang mahigit 1 oras, tumahimik na rin sa wakas ang buong arena. Ang lahat na nakaitim, tumba. Samantalang ang ibang fighters ay sugatan, maging ang ibang mga knights. Tapos na Cindy, tapos na ang laban. Hinihingal na wika ng sugatang si Hunter. Sa tabi nito ay si Dark na nakaalalay sa kaibigan. Tinapik ni Cindy ang balikat ng dalawang kaibigan bago nag-focus sa paparating na si Ziv kasama ang ina at ama nito. Dumiretso sa tabi niya ang binata bago siya maingat na hinawakan sa bewang. Nakita niya kung paano panoorin ng magulang ng lalaki ang ginawa ng kanilang anak. Mom, Dad, I want you to meet someone. This is Cindy, my girlfriend, and the one who saved my life for how many times. Your Majesty, it's an honor to meet you. Nice to meet you too, Iha. You don't need to bow your head. Agap na sabi ng ginang. Pasensya na sa gulo nangyari, Iha. Hindi namin inaasahan na matutunto ng mga nagtatangka sa buhay ng anak ko ang lugar na to. At nagsimula pa talaga ng gulo. Mabuti na lamang at nalaman namin na maaga kaya pumunta kami agad dito. Huwag niyo na hong isipin yun. Ang mahalaga tapos na ang laban. At wala na magtatangka sa buhay ni Ziv. No need to thank me, Your Majesty. Ginawa ko ho yun. Dahil mahal ko ang anak niyo. Ngumiti ng matamis ang mga magulang ni Ziv. Kita ko sa inyong mga matang, alab na inyong pagmamahalan. Kaya hindi namin kayo hahadlangan ng anak ko. Sagot ng ama ng lalaki. Halos maiyak naman sa tuwa si Cindy dahil sa narinig. Maraming salamat po. Welcome to the family, Cindy. Dad, Mom, pwede ko po ba kayo makausap? May mahalaga lang ako sasabihin. Matapos malinis ang gulo sa underground, nilisan ni Ziv ang lugar. Dumiretso sa apartment si Cindy samantalang inihatid naman ni Ziv ang magulang sa hotel. Kinausap niya na rin ang mga ito bago masayang umuwi sa kasintahan. Ziv, anong pinag-usapan niyo kung ayos lang na malaman? Ipinaalam ko sa kanila na bibitawan ko na ang pagiging susunod na tagapagmana ng trono. What? Baliw ka ba? Ba't mo ginawa yun? Mas pinili ko na manatili sa tabi mo, Cindy. Pero paano ang coronation? Sino magmamana ng trono kung nandito ka sa Pilipinas? My younger brother will take over the throne. Napag-usapan na rin namin ni Daddy ang tungkol dito. Suportado niya ako maging si Mommy. Ziv, ginawa mo ba to dahil sa akin? Malaking desisyon tong ginagawa mo. At ayokong pagsisihan mo ito sa huli. I'll be honest. I'm afraid of my decision.
But knowing that you're with me makes everything bearable. I love you, Cindy. Kaya ko ang lahat basta nandito ka. Malamyos na wika ni Ziv bago hinagka ng noon ng kasintahan. Ang Lawrence Empire ang naging tahanan ni Ziv sa mga nakalipas na 26 na taon. But it changed when Cindy entered his life. Cindy became his home. Her embrace became his solace in this chaotic world. Sa dalaga niya lang naramdaman ang kapanatagan at lubos na pagmamahal. I love you too, Ziv. Thank you for staying. Thank you for choosing me. Hindi man niya aminin ngunit nakahinga siya ng maluwag na hindi aalis ng bansa si Ziv Lawrence. Akala ni Cindy iiwanan na siya ng binata. Nagsalubong ang kilay ni Ziv. Hindi niya gustong makita ang umiiyak ang kasintahan, kaya maagap niyang nilapitan ng dalaga at hinawakan ang mukha nito. And the next thing they knew, his lips was pressed against hers. Ramdam ni Ziv ang mainit at malambot na labi ng kasintahan. You taste like strawberry. Flavor yan ng lipstick ko, no? Muling hinigit ni Ziv ang ulo ng dalaga para sa isang mahigpit na yakap. Muli niyang sinakop ng halik ang labi ng dalaga at hinalikan ng noon nito. Nang gabing yon, pinagsaluhan nila ang mainit na sandali habang binubulong sa isa't isa ang kanilang pangalan. Matapos ng mainit na gabi, sa pagitan nilang dalawa, agad na inalok ni Ziv ng kasal si Cindy. Ipinagpaalam niya ang gagawing proposal sa tiyahin ng dalaga, ngunit walang pakialam si Donita kaya nagdesisyon si Ziv na wag nang pabalikin ang kasintahan sa poder ng mga ito. Lumipat ang dalawa ng tirahan at masaya silang nagsama. Makalipas ang 1 taon, ikinasal si Cindy at Ziv. Dumalo sa kasal ang magulang ni Ziv maging sina Hunter at Dark. Samantala, tuluyan ang nagsara ang underground arena dahil sa laki na naging pinsala ng lugar sa nangyaring gulo. Nalungkot man sa nangyari, pinili na lamang ni Ziv at Cindy na kalimutan ang dating buhay. Masaya na sila sa kung anong estado nila ngayon, kasama ang 1 taong gulang nilang anak. Sa huli, natutunan ni Cindy at Ziv ang halaga ng katapatan. Ang pagsasabi ng totoo, ang mas nagpatibay sa kanilang relasyon. Natutunan din nila kung paano tanggapin ang mga sikretong pilit nilang tinatakbuhan at itinatago. Tunay nga na walang makakapigil sa 2 pusong nagmamahalan. Sinubok man ang kanilang tiwala at samahan, nanatili naman silang buo at matatag. At gaya ng kwento ni Cinderella, Cindy fell in love with the prince, and Ziv fell in love with Cinderella and her secret. The end.